Magandang gabi sa iyo, Sir Joko, at sa lahat ng mga nakasuporta sa Kwentong Karanasan, pati na rin sa bumubuo ng programang ito. Ako nga pala si Trixie, 26 years old. Simula nang ma-discover ko yung channel mo ay palagi na akong nakaabang sa mga bago mong ina-upload. Gusto ko lamang ibahagi sa mga subscribers mo ang aking nakakatindig balahibong karanasan sa buhay. At sisimulan ko ang aking kwentong karanasan nang isang araw ay sobrang busy ako sa trabaho. Madami akong tinatapos ng mga report at presentation noon. Isa kasi akong marketing specialist sa isang malaking kumpanya sa Quezon City. Patapos na ang oras ko noon sa trabaho nang maisipan kong mag-file ng vacation leave dahil nung mga nakaraang buwan ay sobrang puspusan talaga yung trabaho namin. Kahit na Sabado ay pumapasok pa rin ako, Sir Joko, at minsan ay nag-half day ako pag Linggo. Fast forward, Sir Joko, at na-approve nga yung leave ko na 1 week. Unang araw ng aking leave ay napagdesisyonan ko na yayain ang aking barkada para mag-long drive. Para lang ba matanggal yung mga stress ko sa buhay. At sabi ko nga sa mga kaibigan ko ay sasagutin ko na yung pagkain namin. At sila na lamang ang bahala sa gasolina. At pumayag naman ang mga ito. Napag-usapan namin na pumunta ng Naga City sa Bicol ito, Sir Joko. May bahay kasi yung tita ko doon at para mabisita ko na rin siya. At doon na rin kami mag-i-stay ng isang araw. 6 kaming magkakaibigan. 2 sasakyan ang dala namin, Sir Joko. Yung pulang Vios na sasakyan ni Jaisel at Civic naman yung sa akin. Bale, nagkita-kita na lamang kami sa may C5 Road malapit sa Market bandang alas 7 ng gabi na yon. "12:30 na ng madaling araw nang makarating kami sa Atimonan, Quezon. Napag-usapan naming magbabarkada na doon na lang kami dumaan sa bitukang manok na tinatawag. Bago kami makarating doon ay tumawag si Jaisel na magagas muna daw sila saglit. Pinagalang ko muna yung patakbo ko, Sir Joko, para magpang-abot kami. Paisa-isang sasakyan na lamang ang nakikita ko dahil mag-aalauna na rin ang oras na yon. Habang binabaybay namin yung daang yon na sinasabi nila na halos 1 oras din yung matitipid mo sa biyahe papuntang Bicol, ay parang may kakaiba akong naramdaman. Inisip ko na lamang na baka dahil masyadong madilim yung lugar, kung kaya marami akong naiisip tulad ng mga napapanood ko sa pelikula. Kung hindi ako nagkakamali, Sir Joko, mga 20 minutes na akong tumatakbo ng mabagal noon. Pero hindi ko pa rin sila nakikita. Maya't maya akong sumisilip sa side mirror para makita ko kung paparating na sila. Dahil nga nababagot na ako sa mabagal na takbo ng sasakyan. Tinuloy ko lamang yung pagdadrive, Sir Joko, at isa lang ang napansin ko sa daan. Napakadilim nito. Sabi ko nga sa sarili ko na wag sana kami masisiraan dahil hindi ko alam ang gagawin pag nagkataon. Takot kasi ako sa masyadong madilim na lugar. Nung nasa bandang gitna na kami ng bitukang manok, ay bigla kaming nagulantang sa loob ng aming sasakyan. Dahil may nadaanan kaming isang aksidente. Hindi ko masyadong napansin yung brand ng sasakyan dahil medyo may kadiliman. Pero kitang-kita ko na sedan ito na kulay pula. Sumadsad ito sa gilid ng bangin at
kitang-kita namin yung tatlong sakay nito. Yung driver nito ay lumusot ang ulo sa windshield ng sasakyan. Yung isa naman ay tumilapon sa labas. At yung isa ay halos maputol ang ulo dahil may tumusok sa lieg nito. Napamura talaga kaming tatlo sa loob ng sasakyan, Sir Joko. Sabi ng isang kaibigan kong si Badet ay balikan namin dahil baka may buhay pa sa kanila at para ma-report na din namin agad. Maya-maya pa ay naalala ko na ganun yung sasakyan na dala ni Jaisel. Pulang Vios at may sticker ito ng isang babae na naghuhubad ng panty. Kahit natataranta kaming tatlo dahil sa takot, ay binalikan pa rin namin yung sasakyan na naaksidente. Agad kaming bumaba at tiningnan ang lagay ng mga ito. Halos hindi kami makagalaw sa aming kinatatayuan nang makita namin ng malapitan na sina Jaisel ito. Wala nang buhay, tuguan at kalunos-lunos ang mga itsura nito. Ang hindi ko maintindihan ay kung paano sila nauna sa amin. Labis ang pagtataka ko dahil wala namang ibang daan doon. At tumawag pa nga itong si Jaisel sa amin na magpapagasolina muna sila. Maya-maya pa ay narinig ko na lamang na humahagulhol yung dalawa kong kaibigan. At pati ako ay umiiyak na rin, Sir Joko. Tatawag na sana ako ng ambulansya or pulis para humingi ng saklolo nang biglang tumunog ang cellphone ko. Tumatawag si Jaisel. Napaatras ako bigla sa takot pero sinagot ko pa rin ito. Hello? Hello? Nangya naman, Bes? Bakit ang tagal mo sagutin ng tawag ko? Nagtayuan ang mga balahibo ko sa katawan nang marinig ko ang boses ni Jaisel. Hindi ko malaman kung ano ang isasagot ko sa tanong niya nung mga oras na yon. Kung kaya naman nagtanong din ako. Bes, nasan kayo? Ha? Ano? Tangina naman, Bes! Ano ba to? Nandito kami sa harapan ng sasakyan mong naaksidente. Pasigaw kong sabi kay Jaisel. Halos mawala ako sa katinuan ko sa sagot niya sa akin, Sir Joko. Bes, nandito kami sa bandang taas ng bitukang manok. May nakita kasi kaming aksidente ng sasakyan. Parehong-pareho ng sasakyan mo. Kaya ako tumawag para siguraduhin na hindi kayo yun. Gulong-gulo pa rin ako nung mga oras na yon. Kausap ko si Jaisel, ang ibig sabihin ay buhay ito. Pero di pa rin ako mapalagay, Sir Joko. Nasa harapan namin yung mga bangkay nila, pero sabi ni Jaisel ay nasa bandang itaas sila. At para malinawan kami sa sinasabi nilang bandang taas, ay pinuntahan namin ito. Habang kausap ko pa rin si Jaisel sa kabilang linya. Pagdating namin doon ay tanaw na tanaw namin yung sinasabi ni Jaisel. Totoo ang sinasabi niya, Sir Joko. Napamura talaga ako dahil nandun sila. Hawak-hawak ni Jaisel ang cellphone niya habang kausap ako. At tanaw din namin ang sasakyan na parehong-pareho ng sasakyan ko. Nahulog ito sa bangin.
Hindi namin maipaliwanag kung ano yung nangyari sa amin nung gabing yun, Sir Joko. Kung kaya minabuti na lang namin na wag nang ituloy yung pagpunta sa Naga. Bumalik agad kami ng Maynila, pero sobrang pag-iingat ang ginawa naming magkakaibigan. Dumiretso kami sa bahay ni na Jaisel at agad naming ikunento ito sa mga magulang niya. Inutusan naman kami na sunugin daw namin ang mga suot naming damit. Kwento, karanasan, May mga bagay talaga sa mundo na hindi kayang ipaliwanag ng kahit sino man. Magandang gabi sa bumubuo ng kwentong karanasan at sa inyo na rin po, Sir Joko. Itago nyo na lang ako sa pangalang Angie. Nangyari po ang aking kwentong karanasan, 4 na taon na ang nakalipas. Malapit na ang Holy Week noon, Sir Joko. At dahil kasama namin sa bahay ang lolo at lola namin, ay sobrang dami ng pamahiin na sinasabi sa aming magkapatid na minsan ay hindi na namin sinusunod. Katulad na lamang na pagsasapit na ang Semana Santa ay wag na raw kaming magpapatugtog o mag-iingay sa bahay. Mahigpit na bili ng lolo at lola ko sa mama ko na wag kaming payagan lumakwatsa kapag sasapit na ang Lunes Santo. Manatili na lamang daw kami sa loob ng bahay namin at magtika. Pero ang hindi nila alam ay may plano kaming magkapatid kasama ang isa pa naming kaibigan na si Mitch. Matanda lang ako ng halos 2 taon kay Tonet, kung kaya hindi niya na ako tinatawag na ate. Napagkasunduan naming 3 na umakyat ng bundok kung saan merong dating libingan daw doon nung unang panahon. At may mga kwento na marami daw na kaluluwang ligaw na minsan ay nakukuhanan sa kamera. At minsan ay sumasama pa ito sa bahay ng mga nag-hiking. At dahil mapupusok at matigas ang ulo namin, ay napagdesisyonan namin na akyatin nga ang bundok na yon. Madaling araw ng Biyernes Santo noon nang umalis kami ng bahay. Sobrang maingat kami sa paglabas ng bahay dahil baka magising si lolo at si lola o kung hindi naman si mama at si papa. At kung mangyari yon, ay malamang hindi na kami matutuloy sa planong pag-akyat sa bundok na yon. Sobrang excited kaming 3 sa pag-akyat sa bundok na yon, Sir Joko, dahil gusto naming videohan at mag-picture doon at i-post sa aming mga Facebook. Si Tonet ay napakaingay at napakakalog na babae. Kung kaya habang umaakyat kami noon, ay puro patawa lamang ang ginagawa nito habang hawak-hawak ang kanyang cellphone. Panay din ang video nito sa kanyang paligid.
Tanghali na noon nang makarating kami sa tuktok ng bundok. At ganun pa din. Panay ang video ni Tonet at napakalakas ng bunganga nito, Sir Joko. Ang ganda, grabe! O ngiti kayo guys, oh! Woo! Tonet, ang ingay mo. Baka makaistorbo tayo ng mga tao dito. Anong tao? Wala namang tao dito sa tuktok ng bundok maliban sa atin. Tonet, meron. Hindi lang natin sila nakikita. Sige nga, kung may mga kaluluwang ligaw dito, lumabas nga kayo, sama nga kayo dito sa video ko, ipapost ko sa FB. Ano, ha? O nga naman, Angie, wala naman silang magagawa dahil mga kaluluwa na lang naman sila. True! Hay nako, bahala nga kayo dyan. Ayaw nyo namang makinig sa akin. Tuloy pa rin ang pagsisigaw at pangungutya ni Tonet. Dapit hapon na nang maisipan namin na bumaba na ng bundok at habang pababa kami, Sir Joko, ay may nakita akong isang matandang babae na nakatayo sa isang malaking bato sa gilid ng bangin. Nakatingin ito sa aming tatlo. Tinuro ko ito kina Tonet at Mitch pero pinagtawanan lamang ako ng dalawa. Dahil wala namang tao at nananakot pa daw ako. Pagka-uwi namin ng bahay ay automatic yung sermon ni Mama sa amin. Kung bakit daw hindi kami nagpapaalam at nagawa pa naming umalis ng madaling araw ng Biyernes Santo. Dahil alam naman namin na mali ang nagawa namin, ay hindi na lamang kami umimik, Sir Joko. At maya-maya ay pumasok na kami sa kwarto namin dahil sa pagod at maaga kaming natulog, Sir Joko. Kinabukasan paggising ko ay agad akong bumaba sa kusina dahil gutom na ako that time. Naabutan ko ang lolo ko na naghahain na ng almusal at sabay sabi nito sa akin, Tawagin mo na yung kapatid mo. Sabay-sabay na tayong mag-almusal. Sige po, Lo. sa hagdan pa lang ako ay tinatawag ko na ang pangalan ni Tonet. Tonet! Tonet! Gising na! Almusal na daw, sabi ni Lolo. Ngunit walang tugon ang aking kapatid. Kung kaya agad ko itong nilapitan habang nakakumot pa ito. Tonet, ano ba? Gumising ka na! Tonet! 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 Paghawa ko kay Tonet ay napakalamig na at matigas na ang katawan nito. Ma! Pa! Lo! Si Tonet! Agad na tumakbo sina Papa sa taas ng kwarto at nakita ang kalagayan ni Tonet. Namatay ito na hawak-hawak ang kanyang leeg na para bang nakipagbuno siya, Sir Joko. Naiburol na ang aking kapatid at sa unang araw ng kanyang burol ay may nakipaglamay na isang matandang lalaki. Sumilip ito sa kabaong ng aking kapatid at maya-maya ay sinabi nitong, Bakit nyo pinaglalamayan na isang kahoy? napatingin si Mama at sobrang nagtaka ito sa sinabi ng matanda. Pinurol nyo pa. Hindi naman yan yung anak nyo. Sabay namang alis ng matanda. Nagkatinginan na lang kami ni Mama at naluwa kaming pareho dahil sa sinabi ng matandang yun.
Sabay na isip ko na tingnan ang video ni Tonet sa cellphone niya nung nasa itaas kami ng bundok na yon. Gumapang ang kilabot sa buo kong katawan nang makita ko ang video ni Tonet. Ang ganda, grabe! Oh, hindi kayo guys, oh! Woo! Tunet, ang ingay mo. Baka makaistorbo tayo ng mga tao dito. Anong tao? Wala namang tao dito sa tuktok ng bundok maliban sa atin. Sige nga, kung may mga kalulungang ligaw dito, lumabas nga kayo. Sama nga kayo dito sa video ko. Post ko sa FB. Ano, ha? Sa maniwala kayo o hindi, Sir Joko, ay napakaraming kaluluwa ang nakapalibot at nakatingin kay Tonet habang nagsisisigaw siya at kinukutsa niya ang mga ito. Kita ng mga mata ko ang puting mga usok na hugis tao at itim na usok naman ang nakapalibot sa katawan ni Tonet. Hanggang ngayon ay misteryo pa rin sa aming lahat ang pagkamatay ng aking kapatid. Kwento, karanasan, Gusto ko lang ibahagi ang hindi ko makakalimutang pangyayari sa buong buhay ko. Nangyari ang kwentong to 3 taon na ang nakakaraan sa isang kondo sa Maynila. Sir Joko, tawagin mo na lang akong Jomar. Nakakuha ako ng isang unit ng kondo dahil maayos naman ang sinasahod ko bilang isang marketing officer sa isang malaking kumpanya sa Maynila. Dahil safe naman ang lugar, malayo sa baha, at higit sa lahat, malapit sa trabaho ko. Sir Joko, hindi ako mapagpaniwala sa mga multo-multo. Naniniwala ako na kapag namatay ka, yun na yun, wala na kumbaga. Pero pagkatapos mangyari sa akin ang isang karanasang hindi ko makakalimutan, ay nabago ang paniniwala ko. Naging matatakotin na ako, Sir Joko, at lagi na lang parang may mga nakikita ako na ako lamang ang nakakakita. Sisimulan ko ang kwento ko nung anniversary namin ng girlfriend ko. Nagpa siya kaming mamasyal, kumain sa labas, at manood ng sine para i-celebrate ang mahalagang araw sa buhay namin bilang mag-boyfriend-girlfriend. Mga 11:00 na ng gabi nang magpa siya kaming umuwi na at inihatid ko muna sa bahay nila sa Pasay dahil baka hinahanap na siya sa kanila. Pagkahatid ko ay agad naman akong umuwi sa condo unit ko. Normal naman ang lahat hanggang sa makapasok ako sa main gate. Tinanong ako ng guard kung ano ang unit at dumiretso na ako sa unit ko. Maghahating gabi na noon at sobrang madilim ang paligid pagbaba ko ng taxi. Agad ako naglakad papunta sa elevator. Habang naglalakad ako ay tila ba parang may nakasunod sa akin na naglalakad rin. Pero pag nilingon ko ay wala namang tao. Medyo nakaramdam ako ng konting kaba kaya naman binilisan ko na lamang ang lakad papunta sa elevator ng lobby. Habang naglalakad ay naalala ko ang kwento ng matandang tinatawag kong Tatay Berto. May-ari ito ng katabing unit ko
na madalas ay nakakakwentuhan ko sa elevator at kung minsan ay sa lobby ng kondo. Ayon sa kwento niya ay meron daw siyang third eye, kung kaya nakakakita siya ng mga kaluluwang pagala-gala. Meron daw naka-uniform na pang nurse, duguan at sugatan ang mukha nito. May estudyante rin daw na naglalakad na hawak ang kanyang ulo. At may matandang hati ang katawan na gumagapang na lamang. Dahil sa inisip kong yon ay pabaling-baling ang tingin ko sa kaliwat kanan ko habang mabilis na naglalakad. Wala pa naman ako nakikitang multo, pero naninindig ang mga balahibo ko kapag iniisip kong makakasalubong ko ang itsura ng mga ikinikwento ng matandang si Tatay Berto. Pagpasok ko sa elevator ay may napansin akong parang anino na dumaan sa likuran ko. Pagkasara ng elevator ay agad kong kinuha ang cellphone ko para bahagyang malibang at mawala sa isip ko kung ano man yung malikmatang yun. Medyo gumaan ang pakiramdam ko nang tumigil ang elevator sa third floor. At sinabi ko sa sarili ko na mabuti na lang at may makakasabay ako. Bumukas ang pinto ng elevator at nagtaka ako nang wala namang taong nakaabang dito. Sinilip ko ang koridor pero wala naman akong nakitang tao. Sinabi ko sa sarili ko na baka nainip lang kaya umalis na lang ito. Maya-maya pa ay nakarinig ako ng mga yabag ng takong. Natuwa ako at naibsan ng bahagya ang kabang nararamdaman ko, Sir Joko. Maya-maya pa ay bigla na lamang akong nagtaka nang kanina ko pa naririnig ang tunog ng high heels na yon, pero wala naman akong nakikitang papalapit sa elevator. Nagsimulang kumabog ang dibdib ko, kung kaya naman pinindot ko agad ang close button para sumara ang pinto ng elevator. Noong mga oras na yon ay hindi ko maipaliwanag ang kabang nararamdaman ko. Kung ano-ano na ang tumatakbo sa isip ko na baka bumukas ulit ang elevator sa ibang floor at naando na ang mga sinasabi ng matandang si Tatay Berto. Sa awa ng Diyos ay safe naman ako nakarating sa unit ko, Sir Joko, at agad akong nahiga at pinilit kong iwaglit sa isipan ko ang mga ikinwento sa akin ni Tatay Berto. Kinabukasan nga ay nagising ako dahil sa kalabog at ingay ng barena sa katabing unit ko. Iniisip ko na baka may pinapaayos si Tatay Berto sa unit niya. Sakto day off ko naman ng araw na yon, kung kaya minabuti ko na pasyalan si Tatay Berto at ikwento ang naranasan ko kagabi. Iniisip ko na baka pagtawanan niya lang ako sa kwento ko. Paglabas ko ng unit ko ay may mag-asawang nasa labas ng unit ni Tatay Berto. Ngumiti ako at tumango sa kanila, sabay tanong kung nasaan si Tatay Berto. Kita ko sa mata ng mag-asawa ang pagtataka sa tanong ko. Sabay sabi sa akin kung kilala ko daw ba si Tatay Berto. Agad naman akong tumugon na oo, kilala ko siya. Sabay tanong ko ulit kung nasaan ito. Bigla namang napayuko at umiyak ang babae. Sabay kwento na napakabait daw ng Tatay Berto niya at ito pa raw ang bumili ng condo unit na yon para sa kanilang mag-asawa. Nagtataka ako ng mga oras na yon sa mga sinasagot nila, pero diretso ko pa rin tinanong kung napaano si Tatay Berto. At sinabi ng babae na 8 taon na raw ang nakakaraan mula nang mamatay ito dahil sa atake sa puso.